Sa karagatang Artiko ngayon, may kakaibang Russian submarino, ang Belgorod. Lumulutang ito at sa 184 na metro ito ang pinakamahabang nagawang submarino. Isang inayos at pinahabang labi ng digmaang malamig na 2 dekada sa shipyard, ginawang parang bago at nilagyan ng 6 na malalaking tubo. Mas komplikado pa kaysa bolt. Gets mo na ibig kong sabihin. Ang bawat isa ay dinisenyo para magdala ng sandatang hindi basta mailagay sa umiiral na kategorya. Tinatawag itong Poseidon, na tinatawag ng NATO na Canyon. Una itong tinawag ng mga Ruso na Status 6 bago pa magkaroon ng pampublikong naming contest at pinalitan ng mas mitolohikal na pangalan kahit mas mukhang espiya ang Status 6. Sa papel, torpedo ito pero hindi nito lubos na ipapakita ang ibig nating sabihin ngayon. Ang bagay na ito ay humigit kumulang 20 metro ang haba, mga 2 metro ang lapad at tumitimbang ng halos 100 tonelada. Sa totoo, ang isang tipikal na mabigat na torpedo. Ang mga torpedong ginagamit ng submarino mula pa ikalawang digmaang pandaigdig ay 7 metro ang haba at may bigat na 2 tonelada. Ang Poseidon ay mas kahawig ng maliit na submarino kaysa ordinaryong torpedo. Uulitin ko, 100 tonelada ang bigat nito. Ganito kasi, mayroon itong sariling nuklear na reaktor, hindi nuklear na warhead, kahit na mayroon din ito nyon. May totoong miniaturized nuclear power plant sa loob ng katawan nito na lumilikha ng init at kuryente para patakbuhin ito sa karagatan. Sa teorya, walang limitasyon ang saklaw nito. Isang makinang dahan-dahang gumagapang sa ilalim ng dagat hanggang 1,000 metrong lalim, papuntang baybayin ng hindi nakikita. Kumusta ang warhead? Sa totoo lang, karamihan sa mga kagalang-galang na analyst ay tinatayang nasa pagitan ng 1 hanggang 2 megatons ito at halos 100 beses iyon ng lakas ng bombang inihulog sa Hiroshima. Sa totoo lang, hindi tulad ng Intercontinental Ballistic Missile na kayang subaybayan at pabagsakin ng radar at interceptor habang dumadaan sa atmosfera, ang Poseidon ay dumadaan sa ilalim ng dagat. Masigasig na inilarawan ng telebisyon ng Estado ng Rusya kung ano ang kayang gawin ng ganitong uri ng sandata sa isang baybaying lungsod. Radyoaktibong tsunami, mga daungan na dekadang di magagamit, at metropolitanong lugar na di na mababalik sa dati dahil sa kontaminasyon. Marami sa mga pahayag na yan ay pinalabis lang, pero masama pa rin ang araw ng sinumang matamaan ng misail na ito. Pero ang tanong, ilan talaga dito ang totoo at ilan ang palabas lang ng mga Ruso? Kasi ang gobyerno ng Rusya ay may ugali talagang mag-anunsyo ng mga super sandata gamit ang mga napakagandang CGI na presentasyon at matatapang na pahayag. At pagkatapos, bigla na lang silang tumatahimik kapag nagsimula ng magtanong ang mga mamamahayag ng alam mo na, ebidensya. Halimbawa, ilang beses nang bumagsak at posibleng hindi na gumagana ang nuclear-powered cruise missile na Burevestnik. Lumabas na mas kaunti pala ang mga hypersonic missile na sinasabing nasa mass production kaysa sa ipinagmamalaki nila. Kaya ba ang Poseidon ay isang gumaganang doomsday weapon? Isang kalahating tapos na technology demonstrator? O isang sobrang mahal na panakot na ginawa para kabahan ang mga Western defense planner? Ang sagot, base sa mga source na meron tayo, ay malamang nakaunti sa lahat ng tatlo. At ang kalabuan na yan ay bahagi rin talaga ng kanilang estratehiya. Alam mo, hindi na bago ang ideya ng paggamit ng sandatang nuklear para sirain ang baybayin ng kalaban. Halos kasabay ng pagkaintindi ng mga Soviet physicist sa kakayahan ng nuclear bomb, gumawa na sila ng mga konsepto para sa underwater nuclear strike. Simple lang ang lohika nito. Maraming mahahalagang bagay sa Estados Unidos na nasa tabi ng karagatan tulad ng mga lungsod, daungan, base militar at shipyard. Kung maihahatid mo ang isang sandatang nuklear sa pamamagitan ng dagat imbes na sa himpapawid, maiiwasan mo ang lahat ng nakakainis na depensa sa ere. Bilyon-bilyong dolyar ang ginastos ng mga Amerikano para itayo ito. Isa sa unang seryosong mungkahi ay galing kay Andrei Sakharov. Oo, kung kilala mo ang pangalang iyon, siya rin ang pisikong sumikat bilang dissident at aktivista ng karapatang pantao. Noong dekada 50 bago pa siya maging aktibo sa politika, iminungkahi ni Sakharov ang paggawa ng higanting torpedo na may thermonuclear warhead na ilulunsad mula sa submarino at pasasabugin malapit sa baybayin ng Amerika. Malaking career shift ang ginawa mo, Sakharov. Hindi katumpakan ang habol, kundi mapanirang lakas, apokaliptikong pagkawasak, parang Cold War. Magpasabog sa ilalim ng dagat, magdulot ng malalaking alon, magkalat ng radyasyon sa daungan at lituhin ang kalaban bago pa nila maintindihan ang nangyari. Pinag-aralan ng mabuti ng Soviet Navy ang P-15 at napakataas ng mga espesipikasyon nito, lagpas pa sa Cold War standards.
Isang torpedo na humigit kumulang 24 na metro ang haba, may timbang na higit sa 40 tonelada at may dalang warhead na nasa multi-megaton ang lakas. Ang unang Soviet nuclear submarine ay bahagyang dinisenyo para magdala ng ganitong sandata, ngunit hindi rin natuloy ang proyekto. Hindi pa kasi sapat ang teknolohiya noon. At sa totoo lang, marami sa mga tagaplano ng militar ng Soviet ang nagduda sa estratehikong halaga ng buong konsepto. Bakit gagawa ng dambuhalang torpedo kung pwede namang mas maraming maliit at flexible na sandata? Kaya natapos ang T-15 project, tulad ng Amerikano, lumipat din ang mga Soviet sa karaniwang nuclear torpedo, mas maliit na sandata na kayang iputok mula sa standard torpedo tubes at gamit sa taktikal laban sa kalabang fleet. Ginamit ng dalawang superpower ang mga ito sa Cold War. Nakakatakot sila sa sarili nilang paraan, pero hindi sila sandatang kayang wakasan ang sibilisasyon. At sana doon na nagtapos ang konsepto ng higanteng torpedo. Maliban na lang sa isang bagay, ang missile defense. Dito talaga nag-uumpisa ang bagong kwento ni Poseidon. Sa loob ng ilang dekada, ang nuclear deterrence ay nakabatay sa prinsipyo ng MAD o Mutually Assured Destruction. Kung paliliparin mo ang missiles mo sa akin, gaganti rin ako at pareho nating wawasakin ang mundo. Walang nanalo o unang nagpapaputok at nakadepende ang sistema sa magkabilang panig. Ang paniniwala na tiyak ang pagganti at imposibleng umatake muna nang hindi nakakaranas ng malaking pinsala. Ano mangyayari kung isang panig ay gumawa ng sistemang kayang harangin o pigilan ang paparating na misil? Noong 2002 umatras ang Estados Unidos sa Anti-Ballistic Missile Treaty at nagsimulang maglagay ng missile defense sa Alaska, California at silangang Europa. Ayon sa mga opisyal ng Amerika, ginawa ang mga sistemang ito laban sa rogue state tulad ng North Korea o Iran, hindi para sa nuclear arsenal ng Russia. Talagang hindi. Ibig kong sabihin, sa teknikal na aspeto, malamang na totoo naman iyon. Kaunti lang ang interceptor na kayang pumigil sa daan-daang Russian warheads. Pero para sa Russian military planner, isa itong simula ng bagong trend. Ang ilang interceptor ngayon, bukas ay maaring maging 2 dosena at maaring maging daan-daan. Paano kung sa loob ng 20 o 30 taon, epektibo na ang depensa ng Amerika laban sa missile at humina ang ganting atake ng Russia? Ibig sabihin, wala ng MAD. Ang takot na iyon, makatwiran man o paranoid, ang nagtulak sa modernisasyon ng nuklear ng Russia noong dekada 2000 at 2010. Layunin nitong gumawa ng delivery systems na hindi kayang pigilan ng missile defense. Mga hypersonic glide vehicle na unpredictable sa muling pagpasok sa atmosfera, cruise missile na mababa at mabagal sa ilalim ng radar, at underwater drone na hindi lumilipad. Unang lumitaw ang pampublikong pahiwatig noong Nobyembre 2015 sa isang kumbinyenteng aksidente. Ipinapakita ng TV ng Russia ang pagpupulong ni Vlad Putin at ng kanyang mga komandante. Aksidenteng nakuna ng kamera ang isang briefing slide na hindi dapat makita. Ipinakita ng slide ang eskematiko ng Ocean Multipurpose System Status 6 na naglalarawan ng autonomous underwater vehicle na may nuclear warhead at pinapagana ng nuklear na reaktor. May saklaw na hanggang 10,000 kilometro at kayang lumubog ng hanggang 1,000 metro ang lalim. Matagal nang sinusubaybayan ng mga analyst ng Western Intelligence ang mga palatandaan ng programang ito. Pero ang nag-leak na slide ang unang opisyal na kumpirmasyon at halos tiyak na sinadya ang pag-leak na yon. Kaya ganoon ang naging pag-leak nito. Hindi mo basta-basta ibinubunyag ang classified military specs sa TV. Sa meeting kasama ang presidente, ito ay mensahe para sa Washington. Gumagawa kami ng bagay na hindi nyo mapipigilan at ngayon ipapaalam na namin ito. 3 taon pagkatapos, opisyal na inanunsyo ito ni Putin sa talumpati niya noong Marso 2018 sa Federal Assembly. Ipinakita niya ang buong hanay ng bagong strategic na sandata gamit ang animated na video ng mga misil na umiiwas sa depensa at mga warhead. Bumagsak ito sa lugar na kahawig ng Florida, na mukhang totoong Florida. Kasama rito ang Poseidon, ang opisyal na pangalang pinili ng publiko. Mas gusto ko na ngayon ang pangalan na Missile E Mac Missile Face. Hindi nagkataon ang timing. Nangyari ito habang may mga parusa ang kanluran sa Russia dahil sa pag-aneksa ng Crimea. Ang relasyon sa NATO ay nasa pinakamababang antas mula noong digmaang malamig at si Putin ay nahaharap sa isang halalan sa pagkapangulo. Ang isang talumpati tungkol sa mga hindi matatalong super weapons ay maganda ang dating sa loob ng bansa. Kung totoo ngang gumagana ang mga sandatang iyon gaya ng sinasabi, sa sandaling iyon, tila hindi ito mahalaga. Pero sa likod ng propaganda, may tunay na inhinyeriya.
Kaya't talakayin natin ang mga teknikal na detalye. Maaari ba? Ang laki talaga ang nagpapabukod tangi sa Poseidon at dito tayo dapat magsimula ngayon. Ang karaniwang mabigat na torpedo tulad ng American Mark 48 Russian UGST at British Spearfish ay 6 hanggang 7 metro ang haba at tumitimbang ng 1.5 hanggang 2 tonelada. Magkakahawig ang sukat ng mga ito sa loob ng mga dekada dahil kailangang magkasya sa pare-parehong torpedo tubes na hindi naman nagbago mula pa noong kalagitnaan ng ika-20 siglo. Mas naging matalino ang mga torpedo, pero hindi naman sila ganun lumaki. Binaliwala ng Poseidon ang luhikang iyon kahit mahigit 20 metro ang haba, 2 metro ang diametro, at may bigat na 80 hanggang 100 tonelada. Kung patayo, kasinlaki ito ng 6 na palapag na gusali. Kung pahiga, kasinlaki ng tennis court. Bakit ganito kalaki? 2 dahilan na nabanggit na natin kanina. Mayroon itong nuclear reactor sa loob, pati na rin nuclear warhead. Hindi mo pwedeng gawing ganun kaliit ang mga bagay na iyon. Kaya pag-usapan muna natin ang tungkol sa reaktor. Lahat ng nuclear submarine ay pareho ng prinsipyo. Reaktor ang gumagawa ng init at lumilikha ng singaw. Ang singaw ang nagpapapaikot sa turbine na gumagawa ng kuryente o nagpapagalaw ng mga propeller. Hindi mahalaga sa reaktor kung nasa tubig o ibabaw ito, basta't naghahati ng atomo at gumagawa ng init. Ang hamon kay Poseidon ay pagsiksikin lahat iyon sa isang bagay. Sapat na maliit para magkasya sa loob ng katawan ng torpedo habang nakakalikha pa rin ng sapat na lakas para mapagalaw ang 100 toneladang sasakyan sa mabisang bilis. Ayon sa mga source ng Russia, gumagamit si Poseidon ng reaktor na 100 beses mas maliit kaysa sa tipikal na submarine power plant, na mukhang kahanga-hanga hanggat hindi mo naiisip kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Hinaharap mo sa matinding init sa isang napakasikip na espasyo. May mga kakaibang coolant na umaasta ng di inaasahan, mabibigat na panangga na hindi kakayanin at hamon sa maintenance. Karaniwan, may crew na umaasikaso niyan, pero sa missile na ito, wala. Ayon sa karamihan ng analyst, ang Poseidon ay may liquid metal-cooled reactor na posibleng mula sa disenyo ng Soviet Alpha-class submarines noong dekada 70. Ang mga submarinong iyon ay kamangha-manghang gawa ng inhinyeriya, kayang abutin ang matinding bilis at lalim, pero medyo maselan din. Ang liquid metal coolant, isang lead bismuth alloy, ay kailangang panatilihing mainit sa lahat ng oras dahil kapag ito ay lumamig at tumigas, talagang nasira ang reaktor. Ilang Alpha-class na submarino ang nagkaroon ng malulubhang problema sa reaktor at ang buong klase ay tuluyang inalis sa serbisyo dahil sobrang taas ng pangangailangan sa maintenance. Ngayon, isipin mong gamitin ang parehong maselan na teknolohiya at ilagay ito sa isang sasakyang walang tao, na walang crew na magbabantay dito, at walang kakayahang magsagawa ng pagkukumpuni. Maaaring kailanganin ng misyon na manatiling hindi gumagalaw ng ilang linggo bago biglang sumugod sa target. Problema ngayon, tulad ng nakikita mo, ang theoretical na bentahin nito, syempre, ay ang napakalawak na range. Ang isang karaniwang torpedo ay gumagamit ng baterya o fuel, at kapag naubos na ito, titigil na ito. Hindi nauubos ang reaktor ng Poseidon habang may fuel rods at maayos ang mga sistema. Kaya nitong gumalaw ng walang tigil, dahan-dahang tumatawid ng karagatan, tinatahak ang libu-libong kilometro at makarating sa baybayin sa kabilang panig ng mundo nang hindi umaahon. Ayon sa Russia, umaabot hanggang 10,000 kilometro ang saklaw ng operasyon ng Poseidon, sapat para makarating mula Barents Sea sa New York o mula Pasipiko sa Los Angeles. Ang totoo, ang mga nuclear reactor ay hindi tahimik at hindi rin malamig. Sa mababang bilis, kayang gumapang ang Poseidon nang di masyadong naglalabas ng init o ingay. Pero habang bumibilis ang bagay na ito, mas maraming init ang inilalabas ng reaktor sa nakapaligid na tubig at mas maingay ang ginagawa ng propulsion system. Ipinagmamalaki ng Rusya na umaabot ito ng hanggang 100 knots o 185 kilometro bawat oras sa ilalim ng tubig. At syempre, marami ang nagdududa tungkol dito. Matindi na ang hydrodynamics sa ganong bilis. At ang sasakyang naglalabas ng malaking init habang mabilis ay tiyak na mag-iiwan ng thermal trail. Kaya mong sundan kahit nakapikit, ilubog lang ang kamay sa tubig at damhin ang paligid. Ayon sa karamihan ng independenteng pagtataya, ang realistiko talagang pinakamataas na bilis ay nasa pagitan ng 60 at 70 knots. Mabilis para sa underwater na sasakyan, pero hindi ang hindi mapipigilang Russian bullet gaya ng ipinapakita ng media ng Russia. Ngayon, pag-usapan natin ang warhead.
Nang lumabas ang status anim slide noong 2015 na leak ito. May ilang analyst at tabloid headline writer ang naniwala sa ideya ng 100 megaton warhead na inihalin tulad sa Char bomba. Karamihan sa mga seryosong analyst ay binawi na ang numerong iyon ng malaki. Ang kasalukuyang consensus ay nasa pagitan ng 1 at 2 megatons ang lakas, nakakawasak. Oo, malaking bomba yan, pero pareho lang ang saklaw sa warhead ng kasalukuyang Russian submarine-launched ballistic missiles. Ang pagsabog ng Poseidon sa ilalim ng dagat malapit sa baybayin ay magdudulot ng blast effects, thermal radiation at radioactive na kontaminasyon. Dinisenyo para sa pinakamalaking pinsala sa pantalan o naval base, ang underwater na pagsabog ay magdudulot ng malakas na presyon at alon na kayang sumira ng mga barko, infrastruktura at iba pang nasa paligid. Depende sa lalim ng pagsabog at lokal na heograpiya, maaari rin itong magdulot ng malalaking alon, ngunit malamang ay hindi aabot sa 300 metrong radioactive na tsunami na masayang inilarawan ng Russian State Television. Oo, malaking alon, malawakang pagbaha sa baybayin. Oo, maaaring mangyari, pero yung parang sa cartoon na apocalypse, halos tiyak na eksaherasyon lang yon. Pero yung kontaminasyon, totoong problema yan. Ang pagsabog ng nuklear sa tubig ay nagdudulot ng radioactive fallout na nahahalo sa tilamsik ng dag at tinatangay ng hangin. Ang daungan na tinamaan ni Poseidon ay hindi magagamit ng matagal, maaaring dekada pa. Para sa isang naval power na may iilang pangunahing daungan, isa itong estratehikong bangungot kahit na daan-daang libo lang ang namatay agad. Ngayon, pag-usapan natin paano mahahanap ni Poseidon ang target niya kahit hindi gumagana ang GPS at GLONASS sa ilalim ng tubig. Hindi nakakapasok ang radio wave sa ilalim ng tubig kaya kailangang umangat ang submarino sa periscope depth para makipagkomunika. Ang Poseidon na naglalayag sa 500 metrong lalim sa Atlantic ay walang paraan para mag-check ng posisyon gamit ang satellite, kaya umaasa lang ito sa sarili. Malamang na solusyon ay ang kombinasyon ng inertial navigation, pre-programmed na waypoint, at pagsunod sa terrain gamit ang seabed maps. Ngayon, ang inertial navigation, lumang teknolohiya na yan. Sinusubaybayan nito ang akselerasyon at ikot ng sasakyan para matukoy ang posisyon nito mula sa pinagmulan. Ang problema ay ang maliliit na pagkakamali ay naiipon sa paglipas ng panahon, kaya pagkatapos maglakbay ng libu-libong kilometro, maaaring magkamali ang sistema ng 12-dosenang o kahit daan-daang kilometro. Hindi ito maganda kung target mo ay isang partikular na daungan sa halip na magandang bahagi ng dalampasigan. Para maitama, kailangang tiyakin ni Poseidon ang kanyang posisyon paminsan-minsan. Pwedeng gumamit ng acoustic beacon sa ilalim ng dagat, panandali ang pag-ahon para satellite fix, o sonar para makilala ang mga anyo sa ilalim ng dagat. Walang imposible dito, pero lahat ay nagpapakomplika at ang iba, tulad ng pag-ahon, ay mas mapanganib. Kasi ang isang Poseidon na inilalabas ang ilong sa ibabaw ng alon para makipag-ugnayan sa base ay isang Poseidon na maaaring matuklasan. Tinuturing ito ng mga Russian source bilang AI at automatikong paggawa ng desisyon, pero hindi tiyak ang tunay na kahulugan nito sa aktwal na paggamit. Kailangan ng sasakyan mag-navigate sa hadlang, umiwas sa mababaw na tubig at malaman kung malapit na sa target. Kung kaya nitong tukuyin at tamaan ang mga gumagalaw na target tulad ng carrier battle group o limitado lang sa mga nakatakdang coordinates, nananatiling tanong iyon. At may isa pang bagay tungkol sa autonomiya na mahalaga sa kung paano natin tinitingnan si Poseidon sa estratehikong paraan. Pag nasa tubig na ang sasakyan at lampas sa komunikasyon, may nagdesisyon na. Baka sinabi na kung saan at kailan pasasabugin o nagtatago ito sa karagatan. May thermonuclear warhead at pre-programmed na utos na naghihintay ng signal na baka dumating o hindi. Parehong opsyon ay di kaaya-aya. Hindi ba? Para bang walang silbi ang sandatang Poseidon? Nakatambak lang sa bodega mo. Kailangan mo ng isang bagay na magdadala nito, isang bagay na maglulunsad nito, at kung maaari, isang lugar na pagtataguan nito. Sa pagitan ng mga misyon, at ang Russia ay matino namang nagtatrabaho sa lahat ng tatlong ito. Ang unang pagsubok noong 2016 ay ginamit ang binagong submarino na Sarov. Nakilala rin bilang Project 2120, ang Sarov ay isang diesel-electric na barko. Ginawang lumulutang na laboratorio ito para sa mga eksperimento sa teknolohiyang pandagat, kasama ang maliit na nuclear reactor na pang-testing lang. Hindi ito barkong pandigma, testbed lang ito. Noong 2016 ayon sa mga source sa Pentagon, inilunsad ng Sarov ang unang prototype ng Poseidon sa Arctic, ngunit hindi ito naging operasyonal na carrier. Para doon,
kailangan ng Russia ng mas malaki pa. Narito ang larawan ng Belgorod K-329. Ang Belgorod ay may isa sa pinakakakaibang kasaysayan ng paggawa sa lahat ng submarino. Nagsimula ang buhay nito noong 1972 bilang Oscar Stunt-class guided missile submarine. Isa itong dambuhalang barko na dinisenyo para magdala ng 24 na anti-ship cruise missiles at manghuli ng American Carrier Group. Bumagsak ang pondo kasabay ng pagbagsak ng Soviet Union, kaya ilang taon ding nakatambak at kinakalawang ang kalahating tapos na barko sa Sevmash Shipyard sa Severodvinsk habang nag-iisip ang Russia kung ano ang gagawin dito. Kalaunan, napagpasyahan nilang gawing bago ito. Noong 2012 pinalawig ng mga manggagawa sa Sevmash ang katawan ng barko sa pagdaragdag ng bagong bahagi sa gitna, kaya ito ang naging pinakamahabang submarino na nagawa. Tinanggal ang dating missile tube at pinalitan ng espesyal na gamit para sa deep sea operations, kabilang ang docking para sa research submersibles at 6 na launch tube para sa Poseidon. Umabot ng 1 dekada ang conversion na ito. Noong Hulyo 2022, ipinasok sa serbisyo ang Belgorod at ipinasa sa lihim na pangunahing direktorado ng Russian Navy para sa pananaliksik sa malalim na dagat o GUGI. Ang organisasyong ito ang responsable sa mga sensitibong underwater operations ng Russia, gaya ng pagtap sa undersea cable, pagmamapa ng seabed at iba pang lihim na gawain na ayaw talakayin ng mga gobyerno. Ang paglipat ng Belgorod sa GUGI, hindi sa regular fleet, ay nagpapakita kung paano ito ginagamit. Itinuturing ng Russia ang Poseidon hindi lang nuclear delivery system, kundi asset para sa intelligence at special operations. Malinaw sa satellite imagery. Sa mga ulat ng media sa Russia, sinasabing isinagawa ng Belgorod ang unang mga pagsubok na may kaugnayan sa Poseidon noong huling bahagi ng 2022 at 2023 kung saan inilunsad ang tinatawag na mass dimensional models. Para sa nangangailangan ng Ingles, ito ay mga test articles na kasing laki at bigat ng tunay, ginagamit para matiyak ang tamang proseso ng paglulunsad. Hindi pa malinaw kung ang Poseidon na may aktibong reactor at warhead ay naipakalat na, pero handa na ang mga pasilidad at simula pa lang ang Belgorod. Ang Russia ay gumagawa ng bagong klase ng submarino na partikular na dinisenyo mula sa kilya pataas para magdala ng Poseidon. Ang Khabarovsk class, Project 8,851 ay mas maliit at sadyang ginawa para dito, na may tinatayang 6 na Poseidon tubes. Walang kompromiso mula sa pagpapahaba ng 30 taong hull na ito. Ang unang barko, ang Khabarovsk, ay ginagawa mula 2014 at inilunsad noong 2025, ngunit di pa nagsisilbi. 1 o 2 pa ang nakaplano. Kung lahat ng mga submarinong ito ay maging operational at magdala ng kanilang buong kapasidad, maaaring magkaroon ang Russia ng humigit kumulang 30 Poseidon sa dagat. Napakaraming ganitong mga sandata ang nagkukubli sa ilalim ng mga alon. Pero hindi lang submarino ang bahagi ng larawan. Mayroon ding tinatawag na skiff. Ngayon, kakaunti lang ang detalye tungkol dito. Russia kasi ito. Paminsan-minsan, binabanggit ng mga Russian ang Poseidon na kayang ilunsad mula sa ilalim ng dagat, pwedeng ilagay sa sahig ng karagatan at paganahin mula sa malayo kung kailangan. Isipin mo yung mga lumang capture mine ng US Navy noong Cold War na nasa ilalim lang ng dagat. Nagpapalabas ito ng torpedo kapag may kalabang submarino. Pero hindi ito ordinaryo. Isang autonomous na drone na may nuclear na armas, kayang tumama sa target sa baybayin mula libu-libong kilometro. Talagang kakaiba ito. Kung umiiral nga ang skiff, nananatili pa rin ang tanong na iyon dahil malaki ang teknikal na hamon. Kailangan mo ng lalagyan na tatagal ng walang hanggan sa lalim at maaasahang paraan para magpadala ng activation signal sa daan-daang metrong tubig dagat. At kumpiyansa na gagana pa rin ang reaktor at mga sistema sa loob kahit ilang buwan o taon na itong hindi ginagamit. Pero ang Rusya ay gumagawa ng mga espesyal na barko na mukhang idinisenyo para sa malalim na operasyon sa dagat bilang suporta sa mga programang tulad nito. Ipinapakita ng satellite imagery ang bagong pasilidad sa Kola Peninsula, kabilang ang mga espesyal na gusali para sa imbakan ng malalaking underwater na sasakyan. At saka nga pala, sa tingin ko yung Kola borehole sa Kola Peninsula, na talaga namang sa tingin ko ito ang pinakamalalim na butas na nagawa ng tao. Isa pa ito sa mga unang video na ginawa namin sa channel na ito, kaya pwede mong panoorin kung gusto mo. Ngayon, lahat ng mga bagay na ito ay totoo. Pero kung gaano karami sa mga ipinagmamalaking kakayahan ni Poseidon ang talagang gumagana gaya ng inilalarawan ay isa pang tanong. At nagiging komplikado, mas komplikado pa.
May komplikadong relasyon ang Russia sa sarili nitong mga anunsyo tungkol sa militar nito. May tunay na talento sa inhinyeriya ang bansa, mahaba ang kasaysayan sa makabagong disenyo ng sandata at kayang gumawa ng sopistikadong kagamitan kung ilalaan ang mga yaman. Kilala ang media ng Estado ng Russia sa madalas na pagpapakita ng concept art na parang tapos na, pinalalaki ang kakayahan at tinatrato ang mga development program na parang naipakalat na at handa na sa labanan. Sige, simulan nating pag-usapan ang mga bagay na mapapatunayan. Mukhang totoo ang testing program. Kinilala na ng mga intelligence source ng US na sinusubaybayan nila ang mga pagsusuri na may kaugnayan sa Poseidon mula pa noong 2016 at pagsapit ng 2023. May ilang analyst na nagbilang ng hindi bababa sa 11 magkakahiwalay na pagsubok mula sa paglulunsad ng mga inert mass model hanggang sa mas sopistikadong mga pagsubok gamit ang mga powered prototype. Ang pagtatayo ng Belgorod at paggawa sa Khabarovsk ay may saysay lang kung seryoso ang Russia na mag-deploy ng isang bagay. Ipinapakita ng satellite imagery ng support infrastructure na may aktwal na pamumuhunan, hindi lang ito programang nasa papel. Noong Oktubre 2025, inanunsyo ni Vladimir Putin na matagumpay na nasubukan ng Russia ang Poseidon habang gumagana ang nuclear reactor nito matapos itong ilunsad mula sa submarino. At kung totoo, magiging mahalagang tagumpay iyon bilang patunay na gumagana ang compact reactor sa operasyon. Ngayon, kung totoo, ang mga katagang kung totoo ang nagdadala ng bigat sa pangungusap na iyon. Halos imposibleng patunayan ng independyente ang sinasabi ng Russia tungkol sa classified na programang militar at may rason si Putin na palakihin ang kanilang progreso. Pero malaki talaga ang pagdududa. Sa kabila ng halos isang dekada ng mga anunsyo, mga leaked na slides at mga bonggang segment sa telebisyon, wala pa ring available na public footage na nagpapakita ng full-scale Poseidon na gumagawa ng end-to-end na misyon. Walang video na nagpapakita ng paglalakbay nito sa ilalim ng dagat. Walang independenteng kumpirmasyon ng sinasabing saklaw o lalim ng operasyon. Ang meron lang tayo ay mga pahayag mula sa pamahalaan ng Russia. Mga CGI animation at ilang litrato na nagpapakita ng mga bagay na hugis torpedo na halos tama ang sukat na inililipat-lipat sa mga shipyard. Hindi ibig sabihin na peke si Poseidon, kundi hinihiling lang na maniwala tayo agad. May ilang analyst na nagsabi na ang Poseidon ay pangunahing gamit sa propaganda, isang sandata na ginawa para makabuo ng mga balita at mangamba ang mga tao sa kanluran, kaysa talagang gamitin sa digmaan. Madalas ipalabas ng Russian State TV ang mga segment kung saan masayang pinag-uusapan ng mga eksperto ang pagsira ng mga lungsod sa Britanya at Amerika gamit ang radioactive tsunami. Kasama pa ang mga graphics na nagpapakita ng mga ulap na parang kabute sa ibabaw ng New York at London. Ang mga segment na ito nakatuon para sa mga lokal na manonood at mga banyagang mamamahayag. Ang mensahe, tingnan nyo kung gaano kami kalakas at delikado. Huwag kaming kalabanin, may radioactive kaming tsunami. Nariyan din ang tanong sa mga prioridad. Mahal at teknikal na mahirap gawin ang nuclear-powered underwater drone, kaya maraming rekurso ng mga inhinyero ang nagagamit. Simula noong 2022, matinding pagsubok ang dinaranas ng industriya ng depensa ng Rusya dahil sa digmaan sa Ukraine na malaki ang konsumo sa bala, sasakyan at tauhan. Nakakatuwa, di ba 3 araw lang ang digmaan? Bawat ruble sa Poseidon hindi na nagagamit sa bala ng artilyeriya o pagkumpuni ng tangke. Kung militar lang ang layunin ng programa, aasahan mong bibilisan ito o tahimik na itatabi para bigyang daan ang sistemang mas agarang mapapakinabangan. Sa halip, nasa kakaibang gitna ito, masyadong kapansin-pansin para balewalain, pero masyadong mabagal para sabihing talagang nagmamadali sila. Kaya, saan na tayo ngayon? Pinakamakatwirang paliwanag, umiiral si Poseidon pero malamang ay hindi ayon sa hype, halos tiyak na may gumaganang prototype na. Bagamat mahirap, ang teknolohiya ng reaktor ay batay sa dekada ng karanasan ng mga Soviet at Ruso sa submarinong pinalamig ng likidong metal. Ang isang bersyon ng Poseidon na kayang maglakbay ng malalayong distansya, sumisid sa malalalim na bahagi ng dagat at maghatid ng nuclear warhead sa isang target sa baybayin ay malamang na kaya na ng teknikal na kakayahan ng Russia kung hindi pa ito aktwal na ginagamit. Pero ang doomsday weapon na ipinapakita sa propaganda ng Russia, yung kayang tumawid ng karagatan sa bilis na di kapani-paniwala, sumisid ng mas malalim kaysa panlaban at magpalabas ng tsunami na kayang wakasan ang sibilisasyon sa isang utos. Ang bersyong iyon ay makikita lang sa PowerPoint at TV graphics na baka hindi rin ganoon kahalaga tulad ng akala mo. Dahil ang layunin ng sandata tulad ng Poseidon ay hindi naman talaga para gamitin ito, kundi para paniwalaan ito. Ang nuclear deterrence ay palaging laro ng isipan.
Ang paggamit ng sandatang nuklear ay mapaminsala sa lahat, kaya nakabatay ang sistema sa persepsyon, kredibilidad at paniniwala na seryoso ang kabilang panig. Hindi mo kailangan ng sandatang talagang kayang wasakin ang kalaban, kundi yung sandatang pinaniniwalaan nilang kayang gawin iyon. Sa ganong konteksto, mas nagkakaroon ng estratehikong saysay ang Poseidon. Ang tradisyonal na nuclear triad, ICBM sa matitibay na silo, missile mula sa stealth na submarino, at gravity bomb ng strategic na eroplano ay epektibo sa loob ng mga dekada. May kanya-kanyang lakas at kahinaan ang bawat bahagi nito, kaya mahirap alisin ang kakayahan ng bansa na gumanti sa biglaang unang atake. Kahit sirain mo lahat ng silo sa lupa, nariyan pa rin ang mga nag-aabang na submarino. Ang pagkakapantay-pantay ng kahinaan na yan ang nagpapanatili ng kapayapaan, o kahit papaano ay napapanatili nito ang kapayapaan hanggang ngayon. Pero lalong nag-aalala ang Rusya na baka nagbabago na ang balanse. Umuunlad pa rin ang teknolohiya ng depensa ng Amerika laban sa missile. Lumawak ang NATO sa mga dating buffer zone ng Soviet at mas lumaki ang agwat ng kumbensyonal na lakas militar ng Rusya at kanluran matapos ang digmaang malamig. Sa pananaw ng Moscow, ang pinakamasamang senaryo ay kapag kaya ng depensa ng Amerika saluhin ang mga warhead. Nagiging survivable ang biglaang pag-atake. O kahit paano, matakot ang mga lider ng Rusya na baka isipin ng Amerika na kaya nilang mabuhay sa ganoong atake. Gaya ng sinasabi natin, maraming mind games. At ang ganitong klaseng pangalawang antas ng paranoia ay nagdudulot ng sarili nitong mapanganib na kawalang tatag. Ang Poseidon ay tugon sa lahat ng takot na iyon. Ito ay isang sistema ng paghahatid na hindi kayang abutin ng missile defense dahil hindi ito dumadaan sa atmosfera kung saan gumagana ang interceptor. Ang Poseidon na nagtatago kahit saan sa Atlantiko ay isang warhead na hindi kayang pabagsakin. Maaaring mabagal ito kumpara sa ballistic missile. Inaabot ng araw o linggo sa halip na 30 minuto. Pero hindi mahalaga ang kabagalang iyon kung ang layunin ay siguradong pagganti at hindi mabilisang tugon. Akma ito sa mas malawak na konsepto ng Russia na tinatawag minsan na escalate to de-escalate, kahit pinagtatalunan ng ilang Western analyst ang pariralang iyon. Ang Poseidon ay itinatabing sandata na magsisilbing huling sandigan at maghahatid ng matinding pagganti kahit matalo o masira ang iba pang puwersa at sistemang nuklear. Maaaring palubugin o sirain ang aming mga submarino at silo ayon sa lohika. Nandoon ang mga Poseidon at hindi ninyo silang lahat mahahanap. May taktikal din na aspeto rito. Bagamat kilala ang Poseidon bilang tagawasak ng lungsod, may ilang doktrinang Ruso na nagsasabing maaari rin itong tumarget ng pasilidad ng hukbong dagat. Ang mga pangunahing base gaya ng Norfolk, San Diego, Yokosuka at Pearl Harbor ay parehong pasilidad militar at baybaying lungsod. Ang isang pag-atake ng Poseidon ay sabay nawawasak sa kritikal na infrastruktura at gagawing hindi matitirhan ang lugar ng maraming taon. Dalawang ibon, isang napakalaki at napakalakas na radioactive na bato at dito pumapasok ang kontrol sa armas at kung bakit problema ang Poseidon. Ang kasalukuyang balangkas para sa limitasyon ng estratehikong sandatang nuklear ay pangunahing ang New START. Binibilang ng START ang mga warhead base sa mga delivery system gaya ng ICBMs, SLBMs at mabibigat na bomber. May tiyak na bilang at limitasyon sa warhead bawat isa. Di perpekto ang sistema pero nagbibigay ito ng transparency para maiwasan ang maling kalkulasyon. Poseidon, hindi ito pasok sa alinman sa mga kategoryang iyon. Hindi ito ballistic missile, hindi rin ito cruise missile sa tradisyonal na kahulugan, at hindi rin ito dinadala ng bomber. Walang kahon para dito sa mga kasunduan. Ibig sabihin, pwedeng i-deploy ng Russia ang Poseidon nang hindi kasama sa mga limitasyon, kaya nadadagdagan ang kanilang megaton na arsenal. Hindi ito sakop ng mga limitasyon. Hindi ito illegal base sa mga kasunduan, pero nakakabahala kung madadagdagan ng Russia ng 30 o higit pang nuclear warheads gamit ang Poseidon nang hindi lumalabag sa kasunduan. Ano ang makakapigil sa kanila na gumawa ng iba pang sistemang di binibilang? Paano ang Estados Unidos o China? Dagdag pa, may issue rin ng autonomiya. Tradisyonal na nangangailangan ng pahintulot ng tao ang mga sandatang nuklear sa iba't ibang bahagi ng proseso, mula sa desisyong pampolitika na maglunsad hanggang sa aktual na pisikal na aksyon na kailangan para armasan at paputukin ang mga ito. Napakasensibo ng mga safeguards na iyon at umiiral ang mga ito dahil ang mga magiging bunga ng pagkakamali ay talagang mapaminsala. Pinapalala ito ng husto ng Poseidon. Pag nasa tubig, kusa nang gumagana ang sasakyan. Hindi ito makakapag-communicate sa ilalim ng daan-daang metrong tubig dagat at maaaring maglakbay ng ilang linggo
bago makarating sa target. Ang mga tagubiling na program bago ilunsad ang siyang susundin ng sasakyan. Kung mali o magbago ang sitwasyon habang nasa biyahe si Poseidon, hindi na ito kayang ibalik. Maaaring magbago-bago ang tensyon ng krisis habang si Poseidon ay mabagal na papunta sa kanyang target. Pwedeng magkasundo ang mga lider sa tigil putukan, pero may darating pa ring autonomong sandata makalipas ang ilang linggo para sirain ang lungsod. May ganitong kasaysayan, gaya ng krisis sa misail sa Cuba. Noong Oktubre 1962, muntik nang magpakawala ng nuklear na torpedo ang submarinong Soviet sa mga barkong pandigma ng Amerika malapit sa Cuba. Ilang araw nang walang komunikasyon sa Moscow ang barkong B-59 at ginugulo ng mga US destroyer. Habang hinuhulugan ng mga practice depth charge, ang kapitan na kumbinsidong baka nagsimula na ang digmaan ay nais nang pakawalan ang nuklear na torpedo. Kahit kailangan ng pahintulot ng 3 opisyal, 2 lang ang pumayag. Tumanggi ang ikatlong opisyal, si Komandante Vasily Arkhipov, na nasa barko noon. Walang Vasily Arkhipov sa Poseidon. Kung mas delikado ito o hindi kaysa tradisyonal na sandatang nuklear, wala pa ring tiyak na sagot. Iba ito at hindi sakop ng kasalukuyang arms control. Kaya matapos ang lahat ng iyan, medyo mahaba ang video. Saan tayo nito dinadala? Totoo ang Poseidon o sapat na itong totoo. May submarino at pasilidad at halos dekada nang tumatakbo ang test program. Malaki na ang ininvest ng Russia kaya hindi ito basta katang-isip. Kung kaya ng totoong sasakyan ang lahat ng pinapakita ng propaganda ng Russia, ibang usapan na yun. Hindi natin alam ang sagot at malamang hindi rin natin malalaman hanggat hindi ito nagagamit o nahuhuli. Wala sa mga ito ang dapat asamin ng kahit sino. Alam natin na ang Poseidon ay kumakatawan sa isang bagay na talagang bago. Sa 70 taon ang nuclear deterrence ay nakabatay sa missile at bomber delivery systems na dumadaan sa himpapawid at posibleng masubaybayan ng radar at satellite. Ang Poseidon ay nasa ibang larangan kung saan hindi pa gaanong maunlad ang mga paraan ng detection at sadyang hindi naaangkop ang kasunduan sa kontrol ng armas. Sandatang dinisenyo ito upang samantalahin ang mga puwang sa depensa, kasunduan at estratehikong imahinasyon ng mga kalaban ng Rusya. Tingnan mo, hindi lang Rusya ang ganito. Pinalalawak din ng China ang kakayahang nuklear at malaki ang puhunan nila sa ilalim ng dagat. Sinimulan na ng Estados Unidos ang pag-explore ng autonomous underwater system. Magugulat ako kung hindi pinag-uusapan ang paghahatid ng nuklear sa Pentagon. Hindi lang sa Rusya natatangi ang mga teknolohiyang nagpapatakbo sa Poseidon tulad ng compact reactors, autonomous underwater vehicles na matagal ang operasyon at advanced inertial navigation. Kaya rin gawin ito ng ibang bansa at kung mapatunayang estratehikong kapaki-pakinabang ang Poseidon, malamang gagayahin nila. Sa ngayon, pangunahing proyekto ng Rusya ang Poseidon, lalo na bilang psikolohikal na proyekto. Layunin nitong ipaalala sa mundo na may kakayahan pa rin ang Rusya na magdulot ng malawakang pinsala sa sinumang magbanta rito. Kahit gaano pa karami ang itayong missile defense interceptor ng mga Amerikano, o gaano man kahina ang pagganap ng mga konbensyonal na puwersa ng Rusya sa Ukraine. Maaaring hindi gumana ang sandata gaya ng ipinangako, pero epektibo pa rin ang banta nito. At sa kung saan man sa Arctic, malamang ngayon din, naroon ang Belgorod, ang pinakamahabang submarino na kailanman ay ginawa na may 6 na malalaking tubo, pinatatakbo ng mga tauhang hindi maaaring magsalita tungkol sa kanilang ginagawa. May dalang sandata na maaaring gumagana o hindi, na may estratehikong layunin at maaaring gawing mas ligtas ang sinuman o hindi. At sa nakakabahalang kaisipang iyan, salamat sa panunood.